1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Good job. Good morning po sa inyo mga mommies and daddies. Welcome po ulit dito sa YouTube channel po ng anak ko na si Santi about his exciting life journey with autism spectrum disorder. Dito po kami ngayon sa park, nag-aantay kay Mami at right on cue, dumating na si Mami, galing siyang hospital. Yan po, nakauwi na po kami ni Santi at ginamit ko lang po yung stand na nabili lang po namin dito at kung medyo magalaw tong aming lamesa, medyo magsishake po, pasensya na po. Ito po, share ko na po sa inyo yung re-evaluation po ni Santi at nakita nga sila ni Doktora nitong June at supposedly May, kaso marami yatang ginagawa ni si Doktora, marami na ina-attend na conference at naurong tayo ng June, pero wala namang problema, at least nagkita pa rin sila, on time pa rin naman. At yun nga pala, si Doktora din pala pupunta dito sa London, tapos in-invite kami ni Santi sa August 1, alam ko. As far as natatandaan ko, dadalaw kami kay Doktora at least para magkita sila din dito sa UK. I-vlog ko na lang po at makita nyo pa kung sino po yung doctor ni Santi from the Philippines. At kahit nandito na kami sa UK, siya pa rin po yung aming doctor. Yan. Bukod pa po syempre sa magiging doctor dito ni Santi kasi kailangan din siya ma-refer dito sa isang developmental pediatrician. Yan. So ang assessment po kasi ni Santi is dati is every 6 months. Ngayon ginawa na lang ni Doktora na every year. So every year na lang sila nagkikita starting last na kanyang re-evaluation. So ngayon 1 year sila hindi nagkita. So yung nagkita naman sila, kilala si Doktora, hindi niya naman nakalimutan, natatanda niya. At alam niya naman behavior nito, okay naman siya. At dahil nga teletherapy, na Zoom meeting yung mga therapy niya, di ba? Oops, Santi. Zoom therapy yung mga meeting niya. So, sanay talaga siyang humarap lang sa computer. Tapos tinatanong, tsaka nag-a-answer kung ano man yung pasasagutan din sa kanya ni Doktora. Dito sa report, wala naman masyadong nagbago. At maglalagay lang po ako ng link na ginawa ko rin po kasi ito dati ng vlog, ng video na simula nung first assessment niya, nung unang-una siya na-assess hanggang dito sa huling re-evaluation niya. Ilalagay ko na lang po yon para at least hindi lang po masyadong mahaba yung ating video for today. Ang nagbago lang naman po talaga dito is nagkaroon na siya ng spelling. Dito kasi sa evaluation nito, ang spelling niya is nakalagay not applicable, NA yung nakalagay. Dito nagkaroon na siya ng spelling. Nakalagay dito 6 years old. 8 years old si Santi, pero yung spelling niya is medyo nalilate pa ng konti is sa 6 years old. Pero happy na ako doon, at least nakakapag-spell na siya. After a year na dati hindi siya nakakapag-spell, pagka tinanong mo na siya ng spelling, alam ko tinanong siya at least 5-letter words eh. Ganon na-spell niya naman. Kaya okay si Santi regarding doon. Tapos dito, yung math niya is nakalagay dito kasi not applicable pa eh. Dito rin, medyo hirap pa rin talaga siya sa addition tsaka
ano tawag dito, subtraction, medyo kailangan pa rin siya ng guidance ko para at least masagutan niya. Pero yung pagsusulat niya, okay naman. Tapos yung pag-answer niya lang talaga, kailangan pa talaga niyang mag-practice more para mas gumaling siya sa math. So wala namang masyadong nagbago regarding that. Oh, you're not yet finished! Tumayo na po. Don't turn off the lights, turn on. I'm making a video. Ayan. Sensya na po, pinatay yung ilaw. Yan, kasi freestyle lang naman lagi tayo mag-vlog eh. Yan. Kasi ito yung mga reports din ng kanyang speech and language therapist, kanyang occupational therapist, at kanyang special education kasi nag-tutorial nga siya ng special education. Ito, hiningan kami nito ng bagong report para at least malaman nila yung background ni Santi. Pagka, syempre, i-evaluate nila ulit si Santi. Dito sila magbe-base. Saka syempre, para makilala nila yung progress ni Santi at makilala na ni Santi yung work behavior niya, kung paano rin siya sa school. So, kaya hiningan din kami nito. Itong report, tawag dito, ginawa nila to for 2 weeks. Hindi agad namin ako pagsabi namin kailangan namin report. So, nag-antay din kami 2 weeks, yun ang span of time. Tapos na-receive namin. So, ito, nagpasa na namin yung kopya. Ito, kopya ko lang din to dito. Yan. Tapos, pati yung kanya sa developmental pediatrician sa Pilipinas, binigay ko rin lahat ng report para makita rin nila yung progress niya every time na ina-evaluate siya tsaka hanggang dito. So ngayon nga, makikita nga nila dating di nakakapag-spell, ngayon nakakapag-spell na. Ang problema lang talaga parang konti, actually not really problem, kailangan lang talaga ng practice is yung mag-math pa siya na lang. Yan. So hanggang dito na lang po yung vlog namin, medyo example ko na lang po yung vlog namin muna ngayon. At marami pa rin kasi kaming inaayos pa din dito, lalo na yung sa school ni Santi. And hopefully po is meron po kayong makapulutan sa experience po namin mag-asawa sa pagpapalaki po kay Santi. At makita niyo naman po na si Santi is slowly but surely naman naman siya, nagde-develop, nagpo-progress naman siya. At yun nga, kailangan lang talaga nating sipagan, tiyagaan sila turuan, wag lang nating aasa sa kanilang therapist, sa school, sa kanilang mga tutor, yung pagtuturo, kailangan din po tayo ay nagtuturo din sa kanila. At don't forget din na kahit medyo minsan, di ba, medyo mahirap ilabas, lalo na sa mga, yung medyo meron pang anxiety na bata na pagka nilabas hindi pa medyo sanay at medyo nagtatantrums pa sa labas, masasanay din po sila. Huwag po natin silang i-confine lang dito sa bahay dahil nahihirapan tayo pag inilabas natin sila. Mas kailangan po nila ma-expose sila po sa ating mundo para po sila mismo ang tulungan nila yung sarili nila makapag-cope up sa sarili lang nila. Hindi yung lagi lang tinutulungan natin. Yan. So thank you po nga po pala ulit sa panonood at stay safe pa rin po sa mga panahon natin ngayon.